Okay, magandang araw sa ating lahat and once again, welcome to our post-encounter lessons, no? So, ako po si Pastor J. Rason and I will be the one who will guide you through these 10 lessons of post-encounter. So, bago tayo pumunta dyan, no? Ano ba yung post-encounter? Ang tawag ko po dito is transitioning from the old life, no? Kasi nung nag-EGR tayo, meron po tayong mga kanya-kanyang dating buhay, no? At ta-transition tayo ngayon sa panibago. Ngayon, our transition starts with a new mindset. Kailangan po natin maintindihan na dati po kaya natin ginagawa ang mga bagay-bagay is kasi dati mali po yung kaisipan natin. Kapag mali ang kaisipan natin, mali ang pag-unawa natin, mali ang ginagawa natin. So if we want to have a good result, a better result, kailangan may magbago. At hindi lang enough na baguhin natin yung gawin natin. Pero kailangan baguhin po natin, number one is yung utak natin, yung mindset natin. Okay? So, after you finished the Encounter God Retreat, no? Lahat po tayo na nandito ngayon sa lesson na ito, I believe, lahat po kayo ay natapos na and nag-enjoy kayo ng todo-todo doon sa Encounter God Retreat. And you were made aware that we are sinful people and that we need a Savior. Sino yung Savior na yon? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayong naintindihan mo, no, na binagbayaran ka with a high cost ng Panginoon, no, nung pinadala niya ang kaisa-isa niyang anak para mamatay para sa iyong mga kasalanan at para sa aking mga kasalanan, according to 1 Corinthians 6:19 to 20 and Galatians 2:20, no? We are actually, nung tinanggap natin siya, we are actually transitioning, lumilipat tayo mula dun sa dating gobyerno ni Satanas papunta sa ngayon sa gobyerno ng Diyos, no? According to Colossians 1:13. Okay, habang pong dinidiscuss natin ito, tandaan po ninyo, you need your Bible. Okay, para po kaya po ito ay pre-recorded para po pwede nyo pong balikan yung mga reference verses po natin at para po ma-review natin ng mabuti kung totoo ba yung sinasabi ni Pastor J dito sa lesson na ito, no? But rest assured that everything we teach is according to the Word of God. Okay? So before we kept on stumbling in the kingdom of darkness, totoo naman yon, susubukan kong bumait pero hindi ko magawa. Bakit? Kasi paulit-ulit tayong bumabalik sa kaharian ni Satanas. Bakit? Masarap dun eh. No? Pero mas masarap ang mas malayang buhay. Tama po ba? So, where sin and influence of it made a very big impact in our lives. Nung nandun tayo dati, malaki ang impact ng kasalanan sa atin at ang influence nito. Okay? In John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and destroy. And yun po ang nangyayari nung tayo ay nagtatampisaw sa kasalanan. Tayo ay pinagnanakawan ni Satanas. Tayo ay sinisira ni Satanas at tayo ay pinapatay ni Satanas. And I came that they may have life and have it abundantly, sabi ni Jesus. Dumating ako para magkaroon sila ng buhay at buhay na kasiya-siya. Hindi po kasya-kasya, kasiya-siya or ganap, no? But now we found life, or rather life found us. Matthew 18:12 to 14. Hinanap niya po tayo. Si Jesus, He is the way, the truth, and the life. Hinanap po niya tayo dahil mahal na mahal niya tayo. Hindi lang niya pinagbayaran natin mga kasalanan, pero siya ang mabuting pastol. Siya ang naghanap sa atin. Siya ang unang nagmahal sa atin kahit walang ibang tao ang willing magmahal sa atin sa dami ng kasalanan natin. Kahit gaano pa kakapalpak, kahit gaano pa kadilim ang iyong nakaraan, tandaan mo kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Okay? Tapos in John 14:6 sabi, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi tayo pwedeng maligtas
sa sarili nating lakas at hindi tayo pwedeng bumait sa sarili nating lakas. Hindi rin tayo pwedeng makapunta sa Ama sa sarili nating lakas. Kailangan natin ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ngayon, no? Ngayon pinagbayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan at ginawa niya tayong citizens ng kaharian ng Diyos, no? Ito ayon sa Bible ay isang citizen or isang kingdom that will never be shaken, no? So, kung ang kingdom na 'yon will never be shaken, bakit tayo ay pabalik-balik, no, para tayong naaalog papunta sa kaharian ng kalangitan at kaharian ni Satanas? Bakit ang buhay natin bilang Kristiyano is parang roller coaster? Hindi natin alam kung para kanino ba talaga tayo. Okay? A kingdom of light, life, hope, mercy, grace, and love. Yan ang inaalok sa atin ng Diyos. And once na intindihan mo kung gaano kadami ang benefit ng kaharian ng Diyos kumpara sa kaharian ni Satanas, iiwanan na po natin ang mga dati nating gawi at ang dati nating kasalanan. Okay? Tapos, everything in the kingdom is for His sons and daughters. Totoo po yan. Lahat ng benefits ay para sa iyo at para sa akin. Para sa mga anak ng Diyos. No? But we need to be governed. Kailangan po natin magpasakop sa Diyos para po maranasan po natin yung mga benefits na yun. Para pong sa isang gobyerno lang po dito sa Pilipinas, kung hindi ka magpapasakop, kung ikaw ay against the law, no, if you are a wanted criminal, kahit anong gawin mo na protesta sa gobyerno sa iyong karapatan bilang mamamayan, hindi niya bibigayan. Bakit? Kasi kapatid, hindi ka naman pro-government. Hindi ka naman nagpapa-under sa gobyerno. Pero, kung ikaw ay for or with the government, no, lalo na ang kaharian ng Diyos, then all those benefits is for you. Okay? We cannot be a kingdom citizen if we are walking around hand in hand with Satan. Totoo po yan. No? Ay, mahal naman ako ni Lord, pinatawad naman niya ako, babalik na ako sa dating kong gagawin. Kung ganun po ang ginagawa po natin, kapatid, sabi nga ng Bible, pinapako natin si Jesus ulit sa krus, no? Pinagbayaran na niya minsanan, once and for all, lahat ng ating kasalanan, wag na po nating babalikan. Okay? Kuya Jay, paano yun? Paminsan-minsan, nagkakasala pa rin ako, like nakapagsinungaling ako, umiinit ulo ko, no? Nasisigawan ko pa rin yung mga mahal ko sa buhay, nasasaktan ko pa rin sila. Then, hingi lang po tayong tawad. Pero, katapos ng paghingi mo ng tawad sa Diyos, magpasakop ka ulit sa Kanya. Baka kasi minsan kinakausap ka ng Diyos, sinasabi niya sa'yo, anak, patawarin mo na siya, pero ayaw natin. Anak, wag mong gagawin yan, pero ayaw natin. Anak, wag mong papanoorin yan, pero ayaw natin. Sabi natin na nagpapasakop tayo sa Kanya, pero iba yung ginagawa natin. Kapatid, we need to be submitted. At we need to be governed by the kingdom of God. Okay? So, in that's according to 1 Corinthians chapter 10 verse 21 and 2 Corinthians 5:17, no? Na kapag daw tayo ay tinanggap na natin si Kristo, isa na tayong bagong nilalang. So, wag mo nang buhayin yung dati mong pagkatao. No? Yung dati mong pagkatao, linibing na yun. Patay na yun. Wag na nating balikan. Okay? Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come and the old has gone. For the new is here. Nandito na yung bago mong pagkatao. And I want to congratulate you for finishing the Encounter God Retreat. Wow! And now, nandito ka na sa post-encounter. Kapatid, I'm telling you right now, sinasabi ko ngayon sa iyo, na napakaganda ng magiging buhay mo kung patuloy tayo sa proseso ng Panginoon at sa mga gawain para sa Panginoon. Huwag mong hahayaan. Nakalad ka rin ka ni Satanas pabalik dun sa dating kadiliman na nandun ka. Pero ngayong nandito ka na sa liwanag, magpatuloy ka sa liwanag. Kaya po nandito tayo ngayon to guide you in how to live a victorious life, in how to live a godly life, in how to preserve your freedom. Mahirap po,
mahirap po i-preserve ang kalayaan, no? Kaya po, mga kapatid, no, kung magpapatuloy lang po tayo, isa lang mapapangako ko. Kasi wala pa po akong nabalitaan nung sinik nila si Lord, nagpatuloy sila kay Lord at nagtapat sila kay Lord. Wala po akong nabalitaan na sila ay naghirap, sila ay nagdusa, sila ay nasira ang pamilya. Pero lahat po na nagsik kay Lord at talagang naghanap at nagkumapit sa mga pangako ng Diyos, lahat po sila ay pinagpala. Umayos ang kanilang pamilya, umayos ang kanilang kabuhayan. Tinaas ni Lord yung kabuhayan po nila. And hindi lang po yan, mas pumupogi sila at mas gumaganda. Tulad po nung nangyari sa inyo nung katapos ng Encounter God Retreat. Pumogi kayo at gumanda. Bakit? Kasi dati, kulukulubot tayo kasi puno tayo ng galit, puot, at saka ng mga kasalanan. Pero ngayon, natanggal lahat yun. Ang gaan ng feeling. Ang kailangan lang po natin is i-preserve, panatiliin ang ganong feeling, no? Na tayo ay malaya. Kasi bakit? Kasi kung ganun po, lagi tayong masaya. Lagi po tayong magaan ng pakiramdam. Hindi po tayo punong-puno ng stress, no? At mas masaya po ang buhay. Kaya po lahat ng mga Kristiyano, no, na nandito ngayon sa post-encounter, welcome sa post-encounter session lesson 1, no? So, ito, bibigyan ko kayo ng konting storya. May isang kabataan o binatang baluga na katapos mag-EGR at dahil baguhan pa lang ay sa napasukang university, gusto ng batang ito na baluga na tanggapin siya ng mga kanyang mga kaklase. Na-experience po natin lahat yan, di ba? Gusto natin mapabilong. Okay? Tapos, ayaw naman niyang mabansagang santo o killjoy kaya sumama si baluga sa kanyang mga kaklase sa isang night pub. Sabi ng baluga, kakain lang ako at hindi ako babalik sa pag-iinom at pagdodroga. Kasi nakapag-EGR na ako, ayoko nang bumalik dyan. Sasamahan ko kayo pero kakain lang ako. Ngayon, nang lumalim na ang gabi, nakuha ng binatang baluga sa kakapilit ng mga kaibigan at ito'y nag-umpisa ng muling uminom at nagdroga. Oh no, no? Mahirap po yan. Kaya sabi pa dito, muling naalipin ng demonyo si Batang Baluga, lumipas ang panahon, nag-drop out na si Baluga sa kanyang universidad at binenta nito ang mga gamit para lang may pangbili ng droga at para may pang-inom kasama ang barkada. Kapatid, ngayong pinalaya ka na ng Diyos, no? Sabi nga, manatili kang malaya. Bakit daw? Kasi kung hindi po tayo mananatiling malaya, mas malala pa daw ang mangyayari sa atin kumpara dun sa una tayong nakilala kay Kristo. Kaya nga kapatid, ngayong alam mo na ang tama at mali, gawin na natin po yung tama. I am here today to help you with that transition. Tutulungan ko po kayo na makatransition mula do sa dati nyong buhay papunta sa panibago. Kung hahayaan niyo po ako. Pero, no, ito po ang pabala, no? Asawa ni Babalu. Ngayon, kung gusto mong maging effective ito, always bring your Bible. Okay? Magdala ka ng notebook mo to write down your notes. And meron po tayong post-encounter manual na ipinamimigay. Sagutan nyo po yon at the best that you can, no? Pwede nyo rin po yung basahin. Ngayon, after the lesson or in between the lessons, meron po tayong mga quizzes. Huwag po kayo mag-alala, hindi po ito ganon kahirap. As long as nakikinig ka, and as long as nandito yung buong attention mo, no? Tanggalin mo muna yung attention mo sa labahin, tanggalin mo muna yung attention mo sa kabuhayan, pero may panahon para dyan. Ibigay mo muna yung buong focus mo. 1 oras lang naman kada isang araw para matapos po natin ang post-encounter lessons, no? Ngayon, kapag po tayo ay nakapag-transition mula sa dati nating pamumuhay papunta sa bago nating pamumuhay, tayo ay magsisimula ng maglakad kasama ng Panginoon. Parang nung tayo ay nasa Garden of Eden.
at parang nung tao ay wala pang kasalanan. Kapatid, napakasarap po ng feeling kapag araw-araw alam mo kasama mo ang Diyos. This will be a set of multiple lessons, no? 10 lessons in total. Kaya hindi ko po ito sasabihin, hindi ko po ito i-discuss sa isang upuan. So at least give us 1 hour for each lesson. Okay? Tapos, I hope that these lessons will be a blessing to each and every one of you. And I pray that you will be filled with knowledge, but will gain wisdom. Hindi lang siya pumasok dito, pero pumunta siya sa puso at naging nating gawa. Okay? And be also filled with the Holy Spirit. I encourage you to take this course seriously. Huwag nyo lang po itong papanoorin for the sake ng panonood at for the sake na matapos kayo kasi hindi nyo rin po ito papakinabangan. Pero I highly encourage you, take it seriously. No? Bakit? God paid the price. Pinagbayaran niya in a high cost. God took you seriously nung hindi mo pa siya siniseryoso. Ngayong alam mo na pinagbayaran lahat ni Kristo, take it seriously. Okay? And truly we can say, no, kapag natapos na natin ang mga lessons nito at ang buong process, kasi after po nito, you are entitled to join us in the School of Leaders in Tarlac First Baptist Church, Maine. Okay? Ngayon, kapag natapos na natin lahat to, truly masasabi na natin sa sarili natin, we have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sa umpisa lang naman po na parang kinakapa natin kung paano gawin yung tama at mali. Parang lang po yan, nung umpisa po akong nagdra-drive. Every kanto, kailangan saktong-sakto, nandun ako sa kanan. Kada kanto, hihinto ako para tumingin kaliwa kanan. Kada kanto, kinakabahan ako ng katerba. Bakit? Kasi alam ko, baka mamaya may bumangga sa akin o kaya baka bigla may lumabas. Kada kanto, bumubusina dapat ako. Pero nung natuto na ako, may confidence na ako. Parang parte na ng araw-araw ng pamumuhay ko ang pagdadrive. Ganon din po ang mangyayari. Once na nag-transition na kayo mula sa dating pamumuhay papunta sa bago, hindi ka na magiging shaky pagdating sa pagiging Kristiyano at pagiging hindi Kristiyano. Kaya kapatid, take it seriously. No? So, anong first lesson natin? Paano mapagtagumpayan ang spiritual na pakikidigma? No? Na laman po natin sa Encounter God Retreat na nasa spiritual pala tayong digmaan araw-araw. Okay? So, paano tayo magtatagumpay kung lagi tayong linilin lang ni Satanas, lagi niya tayong pinagsisinungalingan, lagi niya tayong ginogoyo? Paano tayo magtatagumpay? Paano tayo magtatagumpay pag dumarating na yung mga barkada? Pag dumarating na yung mga bad influence sa buhay natin? Ito yung pag-uusapan natin. So, una, what is the world? Ano ba yung mundo? Okay? What is the world? In 1 John 5:19, sasabi dito, we know that we are of God. Tayo ay para sa Diyos. And that the whole world lies in the power of the evil one. Ang buong mundo ay nasa kapangyarihan ng kadiliman or ni Satanas. Okay. Question. Sino ang evil one? Okay, si Satanas. Question number 2. Is the whole earth under Satan's power according do sa binasa nating verse? Yes. Okay. Question number 3. If the whole world is under the power of the evil one, is the world Satan? Si Satan ba ang mundo ba ay si Satanas? No? No. Okay? Parang kung nakanino yung kumbaga siya lang ang may power, may influence dito sa mundong ito. Pero hindi kay Satan ang mundo. Okay? It was originally kay Lord.
So, ngayon nasagot nyo na yon, no? Kita nyo, ang dali lang, kayang-kaya nyo to. Okay? So, in 1 John 2:15-17, sabi dito, do not love the world. Wag daw nating ibigin ang mundong ito, nor the things in the world. Wag daw din nating ibigin yung mga bagay na nasa mundong ito. Okay? See? Sabi ko sa inyo, simple lang, di ba? If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the boastful pride of life, is not from the Father. Hindi po yan galing sa Ama, but is from the world. Galing yan sa mundo. The world is passing away and also its lust, but the one who does the will of God lives forever. No? Kaya nga sabi ng Diyos, no, mawawala ang langit at ang lupa, pero ang aking salita, ni isang kuwit, walang mawawala. Ganun po kaimportante. No? And going back to the verse kanina, doing the will of God. Paano natin malalaman yung will ni Lord? Simple lang. Bumalik ka sa Bible. Okay? Bumalik ka sa Bible. Nandyan po lahat. No? What to do and what not to do. Okay? So question, according sa binasa natin sa 1 John 2:15-17. Can we love the world and God? Pwede naman, Kuya J, siguro na mahalin ko ang Diyos, mahalin ko rin ang mundo, mahalin ko ang Diyos, mahalin ko yung jowa ko, mahalin ko ang Diyos, mahalin ko yung mga bagay-bagay dito like TikTok, yung pera, yung business ko, no? Pwede kaya yun, Kuya J? Ano sa tingin nyo? Can we love the world and God? Okay, the answer is malaking no, hindi, no? Tapos, can we receive God's love and the world at the same time? Pwede ba nating ma-receive yung pagmamahal ng Diyos at ma-receive yung pagmamahal ng ibang bagay na galing sa mundong ito at the same time? Sa tingin nyo? Okay. Siyempre, isang malaking no. Okay? X. Will the things of the world harm us? Harmful ba yun sa ating mga Kristiyano na tumikim naman tayo na something from the world? Manood naman tayo ng mga horror film, etc. No? Sa tingin nyo, is it harmful for us? Or originally, hindi. Kasi originally, ginawa ng Diyos ang mundo na mabuti. Pero dahil nasa influence na ito ng evil one or ni Satanas, then I will have to say no. Okay? Kasi it will be harmful for us. Okay? Is it possible to do the will of God and to love the world? Kasi marami po sa atin, gusto natin yung sarili nating gawi, yung mga bagay sa mundong ito, and yet gusto rin nating gawin yung will ni Lord kasi gusto nating maligtas. What do you think? Posible ba na gawin natin yung will ni Lord at yung will ng mundo? The answer is no. Okay? So what is in the world and why is it harmful to a believer to love the world? Ano ba meron sa mundong ito? Bakit napaka-toxic naman ang Kuya G? Parang ang hirap naman mabuhay sa mundong ito. Kung every turn parang hindi bawal. Okay? So ano ba meron sa mundong ito? Bakit ito nakakasama sa ating mga mananampalataya? Okay. Dito tayo pupunta sa lust of the flesh. So ano yung lust of the flesh? Lust of the flesh, this is the desire that is in our nature, no? Nasa atin na yon, that drives us to do wrong things. Na nature na natin, dahil nga ancestor po natin si Adan at si Eva at nabuhay na tayo sa kasalanan, nature natin na gawin yung mali. No? Tapos, from the time we were small, this is the desire to do what we please. Kaya nga minsan, ay gusto ko to, gusto ko ganyan, gusto ko yan, di ba? We do what we please. Yun ang tanong, yun ba yung gustong pagawa sa iyo ni Lord? Okay? Parang sinasabi ni Lord, iwanan mo yung lalaki yan, di naman maganda sa buhay mo. Pero, Lord, pogi kasi siya.
macho kasi Lord, Papa Balls kasi siya Lord. Hindi po yun, no? Bakit? Lahat ng ino-offer ni Satanas attractive sa atin. Sa tingin natin, beneficial sa atin. Pero hindi naman pala. Pero yung para galing kay Lord, minsan hindi man talaga siya kaakit-akit sa mata. Pero napakalaki ng benefit pala sa buhay natin. Kaya, no, we need to do the things of the Lord. Okay? This is the satisfaction and happiness that we experience when we do the wrong things. Kaya 'di ba nung nasa maling pamumuhay pa tayo, bago tayo mag-EGR, 'di ba? Happy tayo, nakipag-inuman. Happy tayo sa disco. Happy tayo sa mga maling barkada. Happy tayo, nagmumura, naninira ng buhay, nagchichismisan. Oh, that is the lust of the flesh. Because of this, we give sin a place in our lives. Kapag ginagawa natin ang mga bagay na ito, no? Tapos, so what is in the world and why is it harmful? Ayan, sagutan natin. So the lust of the flesh is okay. So what does it mean, no? When doing the wrong things. Okay, it is sin. Bakit? Alam mo ng mali, ginawa mo pa din. Okay? It also means transgression in the Bible. Ibig sabihin, lumagpas ka dun sa dapat mong tahakin. Kunwari, allowed ka lang dito pero pumunta ka dun. That is transgression. That is sin. So, ang daming inallow ni Lord na pwede nating gawin and yet yung mga bawal, yung ginagawa natin. That is doing the wrong thing. No? So, how do we know? Paano natin malalaman kung ano ang tama at mali? Okay? Bumalik po tayo sa pagbabasa ng ating Biblia. Kasi nasa Bible po, nandun po, makikita natin kung paano mamuhay ng tama sa harapan ng Diyos. So why do we have to struggle with our flesh? Pwede naman tanggalin na lang ni Lord yan eh. No? Kasi nanggaling po yun kay Adan at Eva. Tulad po nung nabanggit ko kanina. Makikita po natin yan sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Okay? We were born in our sinful nature. Okay? Pero may sagot naman eh. May sagot ang Diyos para mapagtagumpayan natin yung lust of the flesh. Sino sa tingin nyo? Okay. His name is Jesus Christ. Dahil kay Jesus, dati nag-transition tayo from sin. Now, pumunta tayo dun sa grace. The grace of Jesus Christ. The grace is the special enablement by God through the power of the Holy Spirit to enable us to live more like Jesus. Magiging katulad tayo, more and more like Jesus. Okay? Hindi ko sinasabing magiging Diyos tayo. Ang sinasabi ko, magiging kasing bait mo siya, kasing mapag-aruga mo siya, kasing pasensya mo siya, tapos you will also be empowered to do what Jesus did. No? That is grace. Okay? So, the answer is Jesus Christ. So, in Romans 6, 1 to 11, sabi dito, what shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? May it never be. Huwag nating gagawin ito. No, 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 no. Huwag tayong babalik sa kasalanan para mag-increase ang grace. No, hindi po totoo yun. How shall we who died to sin still
live in it. Paano tayo, ang mga tao ng Diyos, na pinagbayaran ni Kristo, na namatay na sa sarili nating katawan at namatay na tayo sa kasalanan, ay babalik pa tayo ngayon sa kasalanan. Patay na yung dati nating pagkatao. No? Tapos sabi, or do you not know that all of us who have been baptized to Christ, Jesus, have been baptized into His death? Yun po ang ibig sabihin ng baptism. Matatakal po natin yan, no? Pero, relax lang kayo, no? Tapos, therefore, we have been buried with Him through the baptism into death. So, that as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. Tayo daw ay ngayon ay mamumuhay sa panibago nating buhay. For if we have become united with Him, nagkaisa na tayo kay Kristo, nagpasakop na tayo sa Kanya, no? We become united with Him in the likeness of His death. Hindi sinabing magpapako ka rin sa krus. Pero ang sinabi, na pinatay na daw natin yung mga makasalanan nating gawi. No? Tapos sabi dito, certainly we shall also be in the likeness of His resurrection. Yun naman ang kinaganda eh. Kung nag-decide ka na iwan mo ngayon ang iyong mga kasalanan para sa Kanya, you will also be resurrected just like Him. Kung namatay ka na doon sa dati mong pagkatao. Kasi hindi pwedeng buhayin ng Diyos ang buhay. Kaya niya lang buhayin ang patay. No? Tapos, knowing this, that our old self was crucified with Him. Alam na natin na na-crucify na yung dati nating pagkatao. Kasama niya. No? In order that our body of sin might be done away with. Na itong makasalanang katawan na ito ay lumaya na. No? So that we would no longer be slaves to sin. For he who has died is freed from sin. Di ba? Napakaganda po nun. Tayong mga namatay na sa ating kasalanan, namatay na sa ating sarili, tayo ay pinalaya na sa mga kasalanan na yun. So, bakit pa natin babalikan? Ba't pa mapapupulutin? Alam mo na, basura na. Alam mo, mas maganda ang inaalok ng Diyos sa'yo. Alam mo, no, fresh, no, masustansya, maganda ang inaalok ng Diyos sa'yo. And yet, yung mga bulok, yung mga basura, yung mga hindi kaaya-aya, yun pa yung gusto natin. No? Now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Kaya nga sabi ng mga disciple, okay lang, sige, patayin nila kami. Bakit? Alam namin saan kami pupunta. Ikaw ba kapatid? Sure ka na ba kung saan ka pupunta? Ngayon, meron po kaming dati po nag-counsel po kami ng iba sa mga disciple namin. Alam nyo, nawala po sila for quite some time. And nung tinanong ko sila ulit, no, bumalik sila sa mundo, bumalik sila sa kasalanan. Nung tinanong ko sila ulit, sa tingin mo ba, ligtas ka pa rin? They will say, no. Or hindi ko alam kuya. Tandaan nyo kapatid, we need to be sure kung saan tayo pupunta. And if tinalikuran na natin ang dati nating gawi, iniwan na natin ang kasalanan at namuhay tayo ayon sa utos ni Kristo, kahit mamatay ka physically, alam mo mabubuhay ka spiritually. Pero kung sabi nga mas katakutan daw natin yung pwedeng pumatay sa atin spiritually. Sino yun? Ang demonyo. Kaya nga there is a great battle for your salvation. Pinaglalaban ka ni Jesus at pinaglalaban ka rin ng demonyo. Ang tanong, kanino ka papanig? Kapatid, mahal na mahal ka ni Jesus. Kailan kaya na ipaglalaban mo rin siya? Na pag dumating ang temptasyon, hindi.
Kapag dumating yung mga maling barkada, hindi. Kapag dumating ang kasalanan, hindi. Hindi na ako yan. Bago na akong nilalang. Okay? Lagi po nating tandaan yun. Every time na dumaranas tayo ng mga ganung pagsubok, na natetest po ang ating pananampalataya, natetest kung babalik tayo sa dati o hindi, lagi nyo lang pong sabihin yung katagang yan. Hindi na ako ang dating ako. Hindi na ako yung dating J. Hindi na ako yung dating blank. No? Ako na ay isang bagong nilalang. Amen? Okay? So, sabi pa dito, knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again, death no longer is master over him. For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Namuhay na siya para sa Diyos. That's why it's time na mamuhay na rin tayo para sa Diyos. For the death that he died once for all. But the life that he lives to God. Even so, consider yourself to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Kapatid, congratulations that you chose life. That ngayon, you are being renewed, you are being cleansed, and now, I thank you. And I congratulate you kasi pinili mo ang buhay na ganap at kasiyasiya. So, okay, sagutan po natin to. Okay, ano yung answer? Okay, good job guys. See, madali lang to eh. So, why do we struggle? Bakit tayo nag-struggle? Kung sinagot na pala ni Kristo, no? At nakapag-EGR ka na, bakit ka nag-struggle? Because we were made to believe that we cannot change. Sinaksak ni Satanas sa utak natin na hindi tayo pwedeng magbago. Pero meron pong isang bagay na binigay sa atin ng Diyos, no? Dalawang superpower na binigay ng Diyos, which is time. Tingnan mo, even if you don't want to change, when time passes by, you will change. Tatanda ka, magbabago yung asal mo, magbabago yung way ng pananalita mo, magbabago yung wisdom mo. And change. Yan po yung dalawang superpower na binigay ng Diyos, no? We cannot grow. Isa po yan sa mga kasinungalingan ng demonyo. We cannot overcome that sin. Bakit siya sabi ni Satanas, mas malakas ang kasalanan ko kaysa sa willpower mo? Well, totoo yun. Hindi mo kayang baguhin yung sarili mo based on willpower. But with grace, with God, everything is possible. Okay? We were programmed like the world that it's natural and normal to do sin. Kaya tingnan nyo po yung mundo ngayon. Normal na lang ang rape. Normal na lang ang pangagkakabit-kabit. Normal na lang ang pangangalo niya. Normal na lang maki-live-in bago kayo ikasal. Normal na lang na mawala ang virginity mo in a young age. Normal na lang, no, na ang pagmumura, pagsisinungaling. Normal na lang ang mga bisyo. Normal na lang ang droga, no? Ngayon pa, normalize pa nila ang LGBTQ. Normalize pa nila ang divorce. So, we are not like that. Hindi po tayo katulad ng mundo. No? Tapos, but Jesus loves us. Forgive us. Gave us a new identity. Ginawa ka niyang citizen ng kaharian niya. Dati nasa kaharian ka ni Satanas, pero ngayon, pinagbayaran niya para makapasok ka sa kaharian niya. He died for us. That only things we could do
The only thing we could do, ang pwede lang nating gawin, namatay na lahat, pinagbayaran na niya lahat, ang pwede lang nating maisukli sa Kanya ay mabuhay tayo para sa Kanya. Yun lang. Yun lang naman hinihingi niya eh. No? I desire mercy. I desire loyalty more than sacrifice. Nasa Bible po yan, nasa Hosea 2 po yan. Kaya, if you are not used to using, no? Parang ito lang po kung hindi ka marunong mag-washing machine, no? At sa buong buhay mo, natuto kang magkusot. Kusot. You will struggle. And will end up using the washing machine in a wrong way. Kita mo kahit may washing machine dyan sa harapan ng bahay mo, nanalo ka ng washing machine, brand new, no? Front load, tapos napakaganda ng capacity niya, inverter. Pero nung dumating sa'yo, paano kaya gamitin to? Sinasaksak ba to? Kabuksan mong ganyan, linagyan mo ng tubig, nung nalagyan ng tubig, linagyan mo ng damit, tapos nagkusot ka pa din. Bakit? Ganun po ang ginagawa nating mga Kristiyano. Pinagbayaran na lahat ni Kristo, pero gusto natin sa sarili nating lakas. Yun yung gagawin natin. Kaya tayo nag-struggle. Pero kung susunod lang tayo sa agos ng Espiritu ng Diyos, kapatid, napakadali. No? Napakadali ng transition at napakadali na magiging buhay mo. No? Hindi madali na maging bilanggo ng kasalanan. Hindi rin madali maging bilanggo ni Kristo. Hindi madali sumunod sa kasalanan at hindi madaling sumunod kay Kristo. Ang tanong, mamili ka lang kung sino susundan mo. Hindi pwedeng dalawa. Kasi yung isa pwede kang pumuntang impyerno, yung isa pupunta ka ng langit. Mamili ka kung anong gobyerno ang gusto mong piliin, no? Kung anong gobyerno ang gusto mong sundan. So Galatians 5:17, for the flesh sets its desire against the spirit, no? And the spirit against the flesh. Magkasalungat po 'yan. Ayaw ng flesh, itong laman natin, ayaw ng flesh ang spirito at ayaw ng spirito ang flesh, no? For these are in opposition. Magkaaway. Simula pa nung kinreate ang mundo, magkaaway na ito, no? So you may not do the things that you please. Sinasasabi ng spirito ito, sinasabi ni flesh ganito. Pero tandaan mo, no? Tayo ay tao na spirito muna dahil tayo ay galing sa Diyos, na linagyan ng katawan, na linagyan ng kaluluwa. Kung wala ang katawan na ito, tayo ay spirito lamang. Kaya nga nauna kang spirito. Kaya nga ang mas malakas dapat sa iyo, ang nagko-control dapat sa iyo, ay ang spirito at hindi ang flesh. Binigay pa at dineposit pa ni Jesus Christ sa iyo nung tinanggap mo siya. At lalo na nung nag-EGR ka, ang banal na espiritu, ang nag-iisang spirito na nagde-desire na mas maging banal ka. Kasi sa sarili mo lakas, hindi po natin makakaya. Okay? This shows that the inner battle that is happening within a believer. Kaya po meron tug of war. Dito ba ako? Dito ako. Hindi natin alam saan tayo pupunta. That's why it is so important, no? Napaka-importante na pakainin natin ang espiritu, no? Kasi kung pinapakain natin araw-araw yung flesh, wala tayong alam gawin kung hindi mag-scroll sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Tapos wala tayong alam kung hindi manood ng mga malalaswa, manood ng mga movies, manood ng kung ano-ano, no? Lahat yan, pinapakain po natin yung flesh natin. Pero, kung pinapakain mo araw-araw ang yung spirito more than your flesh, manghihina yung flesh. And you don't need to struggle anymore. Wala nang struggle, no? Galatians 5:19-21.
Now, the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissension, faction, envying, drunkenness, carousing, and things like this, of which I forewarned you. No? Kung ano hindi nyo po alam yung mga yun, basahin, I encourage you, basahin nyo po sa Tagalog. Okay? Just as I have forewarned you. Wala na po kasi tayong time i-explain po isa-isa yung mga yan. Pero I encourage you, basahin nyo po ito sa Tagalog and it will bless you. That those who practice such things, ang mga nagpa-practice ng mga bagay na ito according to the flesh, sabi ng Bible, you will not inherit the kingdom of God. Okay? So kapag walang kingdom, walang benefit. Kahit anong pray mo ng blessing, yung blessing wala dun. Kahit anong pray mo ng favor, yung favor wala dun. Bakit? Kasi wala ka sa kaharian. Nasa maling kaharian ka. Okay? Tapos sabi sa Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit, okay, ito yung, kanina pinakita natin yung flesh, ano meron sa flesh. Ngayon, ano meron sa Spirit? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, dapat gentle din tayo manalita, self-control, na-control na po nakokontrol natin ang ating sarili kada nakakita tayo ng alak, ng chicks o ng kung ano ng droga, na hindi po tayo nagtutululaway pag nakikita natin mga bagay. May self-control, no? Against such things there is no law. Bakit? Kasi finulfill mo na yung law. Kapag namumuhay ka ayon sa Espiritu. Okay, sagutan po natin to. Okay guys, very good. Good job. Galing-galing nyo naman, no? So, kita nyo, napakadali lang po ng mga exercises natin. So, the spirit, no? Ito is weak. Okay? So, what will you sow? Ito tatandaan ninyo. What you sow, ano yung tinatanim nyo, will grow. What you focus on and prioritize will give nourishment to what you have sown. Kung sinosow nyo araw-araw is flesh at nakafocus kayo sa flesh, nakaprioritize kayo sa flesh, kapatid, it will grow. What has grown will bear fruit. Either it is a fruit of righteousness which belongs to the Spirit, or is it a fruit of evil that belongs to the flesh? Mamili kayo, no? Kailangan po malakas po sa atin ang spirit, ang ating espiritu. Okay? At hindi po dapat malakas ang ating flesh. Kaya nga kailangan itong mamatay para ang spirito ang mamuhay sa atin at mag-control sa ating buhay. Okay? So, sino dapat ang pinapakain at palakasin araw-araw? Okay. Napaka-obvious naman na sagot, di ba? Siyempre, the Spirit. So, yan lang ang lesson natin for this session 1. So, kapatid, okay, there's a link below, no? That will send you to a questions for this session 1. And I pray that you would pass with flying colors, no? Alam ko po, yung iba sa inyo, you will tend to do this na magkakasama. But I highly encourage you, no, na sagutan ito individually according sa inyong pagkakaintindi sa salita ng Diyos. And I pray na wala pong magkokopyahan sa inyo kasi hindi na tayo yung dating pagkatao at hindi na yun ang dati nating gawi, no? Pero tayo ay bagong nilalang na. So, pagtrabawan po natin, take it seriously, sabi ko nga kanina, and by all means, enjoy this post-encounter session, no? So, for any questions, pwede po kayo mag-PM sa akin,
And for any questions, pwede nyo po akong tanungin personally pag nagkita po tayo. But this post-encounter session is for those people, no? For those people na hindi po talaga maka-attend ng face-to-face post-encounter session. Kasi I understand yung iba po sa atin busy, iba po sa atin working. So ginawa po natin ito for your convenience and for everyone's convenience. So please, no? Alam ko po nandyan lang kayo sa bahay and marami pong tukso sa bahay. Pwede nyo po itong gawin habang nanonood ng TV or anuman, pero please take it seriously. Kapag po nag-aaral kayo, turn off any distraction and answer it with full honesty. Okay? So hindi ko man kayo nakikita, but the Lord sees you. And it is not I who will judge you, but everyone will be judged by the Lord according to their deeds. So I love you guys, and I will see you all at post-encounter lesson number 2, no? So, yun lang guys. Shalom, shalom, and shalom.